at yung incident site. Ang isang napansin nga namin dito sa report ng DOJ-NBI, tila ba meron na silang naunang konklusyon bago pa sila pumunta doon, at yung mga ebidensya at yung mga testimonya ay pilit nilang pinagkakasya doon sa kanilang naunang konklusyon. Halimbawa na lang po, wala pong ipinakita ang DOJ report, NBI report, na independently na-establish nila na merong NPA doon sa lugar. Wala po silang sariling batayan o pinakitang independent verification na may ibang armed group at yung armed group na yon ay NPA nga. Ang ginagamit po nilang madalas na reference ay yung lamang sinasabi ng mga sundalo na may NPA dyan. Kaya sa ngayon po, ang established po at ang malinaw na malinaw, ang alam natin po, the only armed group that was there at the time was the AFP. At wala pong iba pang nakakapagpakita ng ebidensya na mayroong iba pang grupo. Ang pinakamahalaga po dyan yung testimonya ng dalawang survivors. Sila mismo po, hindi nila sinasabing may nakita silang mga NPA sa lugar. At kung may NPA man po sa lugar, nandoon naman po kami, nakapunta kami doon, imposibleng hindi mo makita o makasalubong habang sila ay umaatras o tumatakas dun sa incident site. Napaka-glaring po yung ganoong klase ng omission doon sa report ng DOJ at NBI. Pangalawa po, yung sinasabi ng DOJ-NBI report na nung yung isang survivor, si Ronino Gibe, nung nilapitan daw siya ng militar at tinanong siya, nasaan ang mga kasamahan mong may armas? Yun daw mismo ay sapat na ebidensya na o sapat na patunay na talagang may hinahabol na NPA, itong AFP. Pero kung babasahin niyo po yung buong testimonya ni Ronino Gibe, ang konteksto po dyan, nilapitan siya at tinanong siya, nasaan ang kasama mong may armas? Kasi ang tingin kay Ronino Gibe, yung survivor, siya din ay NPA. Tinanong pa siya, bakit ka nandito? Bakit ka may GPS? Bakit ka may mapa? Kasi all the time, ang tingin sa kanya, nung nilapitan siya ng militar, siya ay bahagi din ng mga NPA. Nung nilabas lang niya yung kanyang ID at identification, saka pa lang na-consider na siya pala ay empleyado ng ETC. Pangalawa po, matagal pong panahon na pinadapa itong si Ronino Gibe ayon sa kanyang affidavit. At sa panahong yon, ang mga militar nagpupulong, nagmi-meeting, tumitingin-tingin sa paligid habang meron pa sanang isang survivor na pwede pa sanang mabuhay kung nabigyan ng immediate medical attention. Ang tinutukoy nga po ni Professor Tapang kanina, there could have been another survivor, si Julius Borromeo. Dahil after the shooting, nakakapagsalita pa siya, nakakapagreklamo pa siya na masakit yung pakiramdam niya, gusto niyang umupo. Sa account po ni Ronino Gibe, kung ang shooting incident happened at 1 p.m., 12:30 to 1 p.m., the team was brought down to the pad 403 at around 3 o'clock. So may matagal na oras o panahon na lumipas na yung isang potential survivor sana ay hindi nabigyan ng immediate medical attention at nadala sa ospital. Ano ang paliwanag ng DOJ-NBI report dyan? Sabi ng DOJ-NBI report, it is understandable that he was not brought down immediately dahil nga may clearing operations pa raw na ginagawa din sa lugar at hindi pa po safe daw yung lugar. Sa totoo lang po yung distansya po ng incident site tsaka nung pad 403 kung saan nandoon yung mga sasakyan at ambulansya is around 200 meters lang. So take you around 10 minutes to go down, 10 to 15 minutes to go down. Why did it take them almost 2 hours bago nila naibaba yung potential na survivor sana? Hindi ba't nga yun ay posibleng liability din ng mga militar? Lastly po, ang panawagan po natin kay Secretary De Lima, kahit po siya, pag binasa niya yung report, hindi po maaari na sabihin hindi niya magagalaw ang findings of fact. Dahil po ito ay isang fact-finding mission na ginawa nila. At ang salalayan po ng lahat ng rekomendasyon ay yung findings of fact.
Siya po ang Secretary of Justice at maaari siyang humingi ng karagdagang impormasyon, maaari siyang humingi ng karagdagang pagsusuri doon sa mga ipipresentang kulang-kulang ng report ng kanyang mga tauhan. Hindi po katanggap-tanggap sa amin ang report na ito, hindi lang po nga simpleng pagre-review, kundi tuwirang pagbabasura ang hinihiling natin sa report nito at magkaroon ng isang totoo at independenteng investigasyon para po lumabas ang buong katotohanan sa nangyari.